Ang lala 'no, eto palang si Franco Mabanta ay may iba pang biktima ng extortion. Akala nating lahat ay eto lang na pag-extort niya kay dating Speaker Romualdez. Oh, magka-come forward na etong mga extortion victims na itong si Mabanta. At take note yung kanilang network, itong PGMN, karamihan pala sa mga naandyan na content ay mga copyright. May mga strike ng copyright kasi nga kinokopya lang nila sa ibang research, sa ibang reports, sa ibang media outlets, sa mga TV stations, sa mga newscast. Kinokopya lang, ini-edit at yung iba dyan ay pinagsasama-sama lang, kinukumpile lang, kumbaga. Ang lala. Ayan. So eto ay lalong magpapatibay na totoo yung pag-extort niya nga ng 300 million sa dating speaker na ang sinasabi nga na itong grupo na ito, na itong si Mabanta, ay set up lang daw. Ang galing. Sabihin na natin na naging kaibigan ito ng nasa Malacanang ng mga Marcos. Sige, sabihin na natin ganun. Totoo naman na pwede talagang maging kaibigan. Bakit kailangan pang itanggi kung kaibigan nga? Pero, nadikit ito sa mga Duterte. Nadikit ito kay Sara Duterte. At sa tingin ko, kaya naging ganito, naging criminal din etong si Mabanta ay dahil nga nadikit na sa mga Duterte. Alam naman nating lahat kung paanong napapariwara ang mga taong nadidikit sa mga Duterte at mga nagiging DDS. Ito yon. Dumami ang mga reklamo mula sa umano'y biktima na extortion na itong si Franco Mabanta at maglalabasan lahat ng mga victims na yan. Yari ka.